Okay, pag-usapan natin nung isang araw pumunta ako sa supermarket, maraming klaseng oil. May coconut oil, iba't ibang vegetable oil, may olive oil. Pag-usapan muna natin ngayon, coconut oil. Ano ba yung pros and cons sa paggamit ng coconut oil? Maraming coconut sa Pilipinas. Overall, tinignan ko yung mga medical studies. Hindi ganun karami ang medical studies ng coconut oil. Pero meron na rin konti na pakita na may antimicrobial, antibacterial properties, may konting antioxidant. Pwede nga siya hindi kinakain, pamahid sa skin, 'di ba? Sa buhok, mas ginagamit 'yon. May isang pag-aaral, nakita nila yung coconut oil, gawa kasi siya sa medium chain triglycerides, MCTs. Sabi ng ilang pag-aaral, mas nakakapayat daw. Pero, syempre, hindi naman pwede masyadong marami. Maraming calories din kasi ang coconut oil. Ang recommended is up to 2 tablespoons in a day. Maximum 2 tablespoons. Pwede bang inumin? Hindi ko recommend inumin. Sama nyo na lang sa sinangag o sa pagkain nyo. Kasi pag ininom, ibang usapan na po yun. Diba? Lahat ng bagay, hindi dapat sobra. Ang point ko lang, kung anong oil gagamitin mo, parang may tulong. Meron din siyang calories, nagbibigay din ng energy. Ang oil ng coconut oil is saturated fat. Pag sinabing saturated fat sa cardiologists like sa amin, iniisip namin yung butter, yung masamang fat. Pero maraming experts nagsasabi na yung saturated fat ng coconut oil ay hindi naman masama. Kasi nakakataas naman ng good cholesterol. Tingnan natin. Ito yung dati sa book ni Dr. Conrado Dairit, may antimicrobial properties, pero maliliit yung mga trials. Merong lauric acid na nagpapatigil sa mga bakterya. Okay? Sa gutom, pwede rin daw mas busog. Yan. Isa rin kasi sa MCTs ito. Nangyayari kasi po, nagkakaroon ng ketones sa katawan. Yung ketones nagpapareduce ng appetite. Meron din isang pag-aaral na nakabawas ng seizure. Okay? Sa mga may ganyang sakit. Ito naman, hindi siya kinakain. Okay? Pinapahid. Ito, ginagamit to sa mga cosmetic products. Pwede rin yung coconut oil para sa balat. Pwede yan. Tapos sa buhok, pwede rin ang coconut oil. May isang pag-aaral nga, pag coconut oil, mas nape-penetrate niyang hair strands, maging mas flexible at mas matibay ang buhok. Ito medyo mas proven yan sa external use. Oral health, yung iba may konting evidence, ginagamit as mouthwash. Ang coconut oil, sinasama siya. Okay? Mukhang makabawas ng harmful bacteria. Itong isang klaseng bacteria. Meron din siya mga antioxidants. Tulad ng sinabi ko, pag maraming antioxidants, in theory, nakakabawas sa mga sakit. Okay, marami siyang antioxidants. Nakalista po dito. Tocopherols at iba pa. Yung coconut oil, mataas siya sa medium chain triglycerides. Nakakataas ng level ng ketones. Posibleng makatulong sa sintomas ng Alzheimer's disease. Pero, maliliit na pag-aaral lang to. Lahat ng binanggit ko, puro small studies. Mas marami ang pag-aaral ng olive oil. So, gaano lang karami ang pwedeng kainin per day? Ito, recommended nila hanggang 2 tablespoons lang, 28 grams. Around 200 calories na kasi yon. Hindi rin pwedeng masyado maraming saturated fat. Sa lahat ng bagay naman, in moderation. So, ano mas healthy, olive oil or coconut oil? Sa pag-aaral, mas maraming pag-aaral ang olive oil, mas mahal lang nga. Ito. In comparison, ito, parehong 119 calories per tablespoon. Ang fat ng coconut oil, more saturated fat. Pero sabi nila, hindi naman daw ito yung masamang saturated fat. Ito, more yung monounsaturated fat na maganda sa puso. So, ang olive oil naman, ito medyo mas maraming pag-aaral. Good for inflammation, pampababa ng bad cholesterol. Yan, no? Nakakababa konti ng blood pressure, monounsaturated fats. Ang coconut oil naman, according sa ilang pag-aaral, nakakataas naman ng good cholesterol.
Okay? Pero sa bad cholesterol, parang nakakataas din siya. So, nag-balance lang yung effect. Okay? So, finally, maraming klaseng preparation ng olive oil at coconut oil. Ang mas maganda yung virgin coconut oil. Mas maraming antioxidants. O yung mga unrefined. I think ito yung mga mas mahal na nakikita natin sa mga supermarkets. Sa olive oil, marami ding klase. Merong olive oil na masyado ng refined, di rin maganda. Yung mga extra virgin olive oil, yun din na mas magaganda. So, para sa akin, parang nasa presyo Yung mas mahal, kahit pa paano, mas maganda konti. Pero kung anong oil man ang gusto nyo, coconut oil, olive oil, mas maganda in moderation. Konti lang, sama lang natin sa pagkain. Hindi po siya iniinom na parang gamot. Pero since pagkain siya, at least alam natin ano benefits at ano risk ng bawat isa. Salamat po. God bless.